The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the house of widows and as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Gaano ba tayo kalaki magbigay para sa Panginoong Diyos? Ito ba'y sobra lang laman ng ating kayamanan o ng ating pera? O ito'y nagmula mismo sa kaibuturan ng ating puso? Ito ba'y pakitang tao lamang para tayo purihin? O ito ba'y para sa ikabubuti ng karamihan? Sa ating Ebanghelyo, pinuri ni Jesus ang balo ng nagbigay ng barya lamang. Sinasabi nga, worth a few cents, barya, kumpara doon sa mga mayayaman. Rich people put in large sums. But these large sums are from their surplus, sobra, hindi maapektuhan ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang balo, ito lang ang meron siya, her whole livelihood. Bakit siya ay pinuri ng Panginoon? Sapagkat ito'y nagmula sa kanya, kaibuturan ng kanyang puso. Kung ating palalimin ang ating pagninilay, ganon din ang ginawa ng Diyos para sa atin. Binigay niya ang pinakamahalaga para sa Kanya, para sa atin, ang ating Panginoong Hesus, para tayo maligtas. Walang pagdududa, walang pakundangan, lahat ay ibinuhos niya dahil sa Kanyang pagmamahal. Ang mahal na Birhen ay ganun din ang halimbawang ipinakita. Buong buhay ay Kanyang inialay para sa kaligtasan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagtanggap ng paanyaya na siya ay magiging ina ng ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Kaya nga, napakarami na biyaya na ating natanggap mula sa Panginoong Diyos. Ang ating kaligtasan, ang ating buhay, ang ating pamilya, magandang trabaho, magandang buhay. Ano ba ang ating binabalik para sa Panginoong Diyos, para sa ating kapwa? Kung ito'y kapiranggot lamang
at tayo'y naghahangad na purihin dahil sa ating ginawa, wala tayong pagkakaiba sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ngunit kung ang ating hangarin ay tulad ng ginawa ng balo na pinuri ng ating Panginoon, tayo'y malapit sa kaharian ng Diyos. Kaya tingnan natin paano tayo magbigay, paano natin ibinabalik sa Panginoon Diyos ang ating natanggap, sapagkat dito rin tayo huhusgahan ng ating Panginoon. Kaya nga sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, ano sinasabi niya? Beware of the scribes who like to go around in long robes, accept greetings in marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. Diba'y ganun din tayo kadalasan? Gusto nating purihin, gusto nating mapansin, gusto nating nasa atin ang atensyon. Napakaliwanag ang sinasabi ng Panginoon. They will receive a very severe condemnation. Huwag nating tularan. Tularan natin ang halimbawa ng balo. Mapagkumbaba, mapagbigay, at higit sa lahat naniwala na sa kanyang pagbibigay ng lahat ay mayroong isusukli ang Panginoon. Kaya't hilingin po natin ang grasya palagi sa Panginoon Diyos sa misang ito upang tayo'y magiging katulad ng balo, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na sa ating pagbibigay, sa ating paggawa ng kabutihan, ay mayroong gantimpalang nag-aantay para sa atin.